welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Dumating na yung order ko. Bayo ko sign. Ayan si Sir. Ano pangalan niya, Sir? Renz Balestero. Ay, si Renz. Bali, ito yung ating in-order sa kanya. Bukod sa dupos na 10 bag at saka 2 humic acid. Yes, sir. Pero pinauna ko lang to kasi gagamitin natin sa palaya. Opo, sir. Ito, dinidilig to, Sir, ano? Opo, sir. Dinidilig po sa mga, lalo na po sa mga bagong tanim. Prevention. Gano timpla na ito sa isang drum? Sa isang drum po, sir, kahit 500 grams, sir, kalahating kilo. 1 kilo to, no? Opo. Bali, 2 drum, 2 drum kilo. po ang sir, matitungkan ng 1 kilo na. Ito yung Bayo ko sign para sa mga, sabihin mo nga, Sir, para sa ano to? So, yun, sir, yung Bayo ko sign mo natin, sir, dinidilig po sa mga bagong tanim para prevention po sa Fusarium at bacterial po, sir. May nakita ko kasi rito, hindi siya lumalaki nung binunod ko. Bukol-bukol yung ugat niya. Yun ho, sir, yun doon yung ano ng Fusarium wet, sintomas na po yun. Yan. Sumasabog po yung mga ugat. Oo. Yes ho, sir. Lumolobo. Lumolobo, mabubulok na po yun, sir. Cause na po yun ng pagkamatay. Kaya may ilan-ilan ako nakita rito. Sabi ko kailangan ka ako ng kanito. Yes ho, sir. Actually yung Fusarium bacterial wet ho, sir, wala pong stage na pinipili. Oo. Yung stage. Parang nangyari sa akong ko to sa sili. Dito nung una yung inano ni Sir, eto dinilig ko. Yes ho, sir. Nung tumalab, kaganda. Opo, sir. So yun talaga, pagka meron na ho kasi yung mga ganun, Ang mahirap daming, na ho kasing kontrolin. ang daming kwan nito, no? Prevention ho talaga ang kailangan natin, sir. Tapos yung dupos kasi ipapaupo ko. Yes po, sir. Para ma-develop agad yung ano, sir. Pwede, Sir, mga hapon nyo o balikan dito bukas. Hapon ho, sir. Mga anong oras ho, sir? Bibiyahe kasi ako ng chili. Nagpapa-harvest ako ngayon. Sige, mga alas 4 ganyan. Alas 4. Sige, sabihin ko na. Pero today ho, sir, andito lang pa yung today, sir. Oo, andito. Sige, sir. Tawagan ko muna kay sir kung masave mo namin. Langanin mo kasi ngayon. Pero tawagan mo namin kay sir. Kung hindi po namin madala ngayon, bukas na. Kahit bukas na, para diretso yung bayad na rin. Opo, sir. Picture na lang po, sir. Bali, magkano isa na ito? Bali, 800 na lang ho, sir. 800. Bukan tayo na 6. Gagamitin natin dito sa Ampalaya at saka doon sa tataniman ng pipino. Kasi doon ko isasabog yan sa tataniman ng pipino. Sa dulo. Ang hirap ngayon magpabulas ng halaman. Kailangan talaga i-condition mo yung lupa bago taniman Yun naman talaga, sir. Lahat ng answers ng halaman sa lupa ho talaga. Kumusta na pala ngayon mga tanim dito? Ampalaya. Tanim po, sir, halos panibago po ulit yung mga taniman. Marami. Opo, sir. Karamihan Mga palaya. nagtikitas pa po, sir, pero kaunti na sila. Pero mataas pa rin presyo ngayon. Mataas pa rin, sir, tumas po ulit, sir. Last na ano, sir, nasa 80 na daw 18. 80 pesos per kilo farm beef. Ayun. Talong ang madalang. Talong, sir, madalang medyo mura din pa kasi, sir. Sa 20 pesos na lang kada ata. Baksak na yun Baksak ang talong. Pati siling nga din ata, sir. Yung panigang. Benching ko kahapon, ewan ko ngayon. Sino, sir? Itong Papa. ano, sir? Itong labu. Taiwan, guwan na lang ata. 700. 700. Isang bundle. Isang bundle, sir? 70. 70 per kilo. Dati nagwan na 500 isang kilo. Opo, sir, nag-500 na yan
Tapos nung kailan yun? January, 300 pa yun sir eh. Per 6 second. Tapos bumaba. Kamatis din sir. Ano yun? 100 per kilo yun. Plus price ng 100 per kilo, second week yan ng January. Tapos ngayon, wala na. 15 na lang, 20. Sige, Bukas mo na igukan. sige ho, sir. Bukas na lang lang. para sigurado. Hapon. Magkano yung dupos sa inyo? Dupos po sir, ang anong kung bigay nila sa inyo, 650. 650. Tapos yung Yumic. Yung humic acid sir, iwan ko lang mo sir kung nasa 1 to or 1 to 50 sir. I-finalize ko sir yung price. Tanungin ko mamaya si sir. Hindi, send mo na lang sa akin yung mga Tapos, magkano para isend ko sa inyo. ready yung pambayad. Opo sir. Send mo na lang sa'yo. Tubig. Papatubig ako dito ngayon sa Ampalaya. Dinamuhan namin kahapon. Sakto pagdamo namin nakita ko daming hayop. Kaya binombahan ko. Binombahan ko kagabi. Okay, ayan po mga katongs, natapos na ako magpatubig dito kanina bago mananghali. Itong kalahati ibungad nito, yung 6 na tudling na may sili. So nilipat ko na yung hose po ito dun sa taas at dun naman pababa rito sa gawing gitna kung saan ako na yayari kanina. So yung kabila doon bukas na yun, yung huling tanim. Ito muna yung dinirektang tanim natin, matatapos ngayon. So yun nga po mga katongs, may mga ilan na case na kuan dito sa may ampalaya natin. Yun nga tulad yan sabi ko kanina sa technician, yung kamukha po nung nangyari sa sili natin dito nung una. Pag binunot ko kuan siya, hindi siya lumalaki, parang pagdating ng init nalalanta siya. Tapos nung tinignan ko yung ugat, yun nga, mga bukol-bukol. So yun yung sinasabi niyang sakit na nakalimutan ko na kung ano yun. Ito po kasi yung nababagay na solusyon doon, itong Biocozyme. Ito kasi nasubukan na natin dito sa sili noon. Kung natatandaan yung sili natin, nagka-problema ako, nalalanta lahat. Alas kalahati nalalanta, tinamaan yung ugat niya. At nung ginamitan natin nito noon, dinilig ko 2 beses. So nung bumulas, grabe, nakita nyo naman po yung siling 207 natin dito. Ang ganda, ang daming binunga. Kaya eto, ikukuha natin, kumbaga aagapan natin yung palaya.
kahit na medyo mahal to sa 800 isa. So bumili ko 6, gawa ng yung mauubos siguro dito 4, tapos doon sa tataniman natin pipino gagamit tayong 2, kaya sakto yung 6. Napakarami pong micronutrients po na ito. Kamukha po niyan yung meron na siyang molybdenum, ayan po, tapos zinc, humic acid, vitamin E, C, B complex, organic acid, natural sugar, carbohydrate, amino acid. So napakarami po, kaya yan ang tawag sa kanya, grow enhancer and resistant builder against common soil burn disease. Ayan. So ito ang gagawin ko para malagyan natin yung bagong basa na yan. I-spray ko mamaya, i-spray ko sa lupa, tapos bukod yung ididilig natin sa puno, kasi bukas magpapataba. Plano ko nga sana patabaan muna yun yun. So siguro bukas na lang para sa makalawa bukas patatabaan, ihahalo to. Bali ang timpla na ito mga katongs, 1 drum kalahating kilo, 1 kilo to, bali yung 1 kilo na ito 2 drum magagamit. Kaya nga ang gagawin ko bukas, isasabay ko na sa pataba dun, patatabaan nila, tapos sa hapon na ito patatabaan nila to sa hapon, yung bukas ng baga, para sa kinabukasan yun naman ang babasain. So okay na. Okay, ayan po mga katongs, diretso na tayo sa pagpapatubig ng palaya. Kabilaan ko na pong binabasa para kabilaan basa yung tudling, makasipsip ng tubig. Ayan na po yung palaya natin. Sana akong tuloy-tuloy at huwag na sanang dumami yung mga sinasabi kong namamatay. So mariremedyohan natin yan pagka nadilig natin bukas yung biocosine. So ayan mga katongs, pagka napuno na ng ganyan at umapaw na sa taas, tsaka ako bubuksan dito. Ayan. Pero dinidilig ko rin yung puno, kasi hindi sapat yung dilig lang mga katongs. Kailangan talagang istakan mo ng tubig para sumipsip ng tubig sa ilalim. Ayan, tulad po na ito, tsaka ako bubuksan kasi apaw na. So hintayin lang uli natin mapuno, tapos didiligan natin yung puno, tsaka natin papawin ng konti para sumipsip ng ibig sabihin masolve yung tudling ng basa.
Dapat ang gagawin ko, patatabaan po namin ngayon yan. Kaso hindi kakayanin pagka pinagsabay natin patabaan to at saka yung kabila. Kaya ang gagawin ko, patatabaan namin yun bukas, yung kabila na yun, yung maliliit. Tapos kinabukasan patutubigan. Ito sa makalawa naman, patatabaan or bukas ng hapon. Kasi di kailangan natin madilig na ano ng biocosine, hahabulin natin para mapigil yung namemesti sa puno. Dami ng pula ng Taiwan. Ito pipitasin din nila to eh. Ewan ko lang kung makaya nila. Pero sabi naman nila, marami kasi yung panigang. Sabi nila baka mapalaban sila doon. 3 sila namimitas pamayari naman nila maghapon, tapos yung matitira yung siling Taiwan baka makabawas din sila. Tapos bukas na lang daw ng maga nila pipitasin yung Taiwan. At least one lang naman yun, diretso bundle naman na yun, hindi na ititinor. Importante daw kasi yung siling panigang tinitinor pa, kaya yun muna yayariin nila. Ngayon okay lang naman kahit na medyo tanghali na akong umalis dito. Ma-harvest natin lahat yung siling Taiwan at saka panigang. Kahit na mura yung panigang panggastos. Tapos yung Taiwan, medyo may presyo yung Taiwan, 700 pa isang bundle. Maka-harvest tayo ng 3 bundle, di malaking bagay na rin yun. Yung panigang marami kasi tagal din napitasan. Ang lalaki pa. Nasolve kasi sa tubig at sa pataba ng isang araw, kaya biglang lumubo yung bunga. Tingnan nyo mga katongsa, ganito yung datingan nung siling panigang natin dun yung 207 sa harap ng kubo. Nung tinanim namin yon, tag-araw. Tapos mga isang linggo bumubulas yung iba, nalalanta, hirap bumulas kasi nga may tama sa puno, sa ugat. Nung bumulas yun mga katongs, yung ibang nabubuhay nun nagsanga. Yung sanga niya mas malaki pa sa principal. Parang ito, tingnan nyo po yung palaya na ito. Yan o, nakita nyo po, dalawa yung sanga niya. Mas mataba yung sanga niya kaysa sa principal. Ibig sabihin malakas ang talab ng chicken manure ngayon. Kaya ganyan, kasi ganun din nangyari doon sa siling panigang natin doon naalala ko noon, mas malakas tumalab sa mga sanga yung yung pataba. Pero nakita niyo po, lintik ang binunga ng siling panigang doon. Okay na, idilig tayo. So, tinitigmak ko na rin ng dilig yung ibabaw para matagal ang basa. Sobrang init ngayon hindi sapat yung dilig-dilig lang, kailangan titigmakin. Subukan na natin ito ng papataba muna natin dito triple 14 at saka urea, tapos halo natin yung biocosine. Susunod na basa natin nun, sabog na ibataba nun, gilid.
So hanggang dito yung nababasa natin kanina, kasi mas mabilis dito mga katongs pagka pinagsasalubong natin yung basa. Pagka nagsimula tayo doon tapos puputuli hanggang dito nababasa natin, kapraso na lang tinatakbo ng tubig. Kasi pagka pinatakbo natin hanggang doon sa diretso, matagal umusad. Unang-una sinisip-sip yan eh, sa haba ng dinadaanan yan, sa dami ng sumisip-sip yan, pag bagya-bagya na lang uusad yan. Kaya ang ginagawa ko, pinuputol ko, unahin ko yung bungad, patutubigan hanggang sa kalahati, tapos pagdating dito tututok ko sa dulo, pababa naman dito. So mabilis na lang. Ayan o. Nakailang kilo yung 2 tudli kanina? Ha? Meron 5? Ha? Hindi kaya ng 2 bundle dito? Ha? Isa't kalahati ano? 15 kilos. Meron siguro 3 bundle yan, pati yung nakuha doon sa kabila no? Iiwan mo pa yung iba. Nayari nyo ba yung panigang kanina? Ha? Oh. Bumaba ata. Bumaksak ata yung panigang. Bukas yari mo ata na pandari mo na, tapos magpapataba sila. Humong yung nihila, kasama mo yung tangkay. Ito so yung mga katongs, sina-harvest nila yung Taiwan dito. Gabi na inabi sila doon sa siling panigang. Ako isa na lang, last na to. Bukas naman 4 na butas pa yan. 2 tudling ng palaya, tapos 4 na butas kabilaan. So bukas naman po yan at gabi na rin. Hey, madilim na mga katongs. Ayan. So bukas naman patayin ko na to. At mga maglalaba pa sila, tsaka mag-uurong. Apat na butas na natira dito sa 6 na tudling. Bukas patutubigan muna ng bato kasi bibiyahe tayo. Si Bato na magpapatubig dito, then si Utol at si Greg magpapataba doon sa kalahati. Papatabaan muna nila
para madilig ng Biocozyme.